Bida na patuloy lumalakas dahil sa Makina Kabanata 16 hanggang 20 nagpapatuloy. Sa bandang Mall of Asia, si President Kelly napasok na ng mga aswang, napapikit na lang ito dahil alam niyang katapusan niya na, biglang napokpok sa ulo ang aswang na lumalapit sa kanya. Pagtingin niya mga ibang survivor pala, magtatanong sana siya pero sinabihan siya na tumakas muna mamaya na daw sila magmaritisan, tumakbo sila kasama si President Kelly, pagkatapos ay isinara nila yung pinto. Sabay nilock nila ito. Nagpasalamat naman sa kanila si Kelly at tinanong niya kung sino sila. Mga survivor daw sila, 2 security guard, 1 police at 1 college student, at tinanong nila ang magandang si Kelly paano siya napadpad sa lugar. Nagpakilala muna siya sabay nagpasalamat sa pagliligtas sa kanya at alam daw niya na may tao sa lugar. Nabigla naman sa kanyang si Officer Roy, nung magkaroon daw ng sakuna saktong namatay baterya ng sasakyan niya kaya nagpatago-tago siya hanggang makarating siya sa mall dahil walang masyadong aswang dito na siya nagtago. Nang tiningnan niya nakasarado lahat ng papasok sa lugar, alam niyang may tao dito at tama ang naging hinala niya. Sa isip ni Officer Roy kakaiba daw mag-isip ang mayayamang tao sabay inimbitahan niya si Kelly pumasok. Sa loob ng Mall of Asia, sinalubong sila ng isang buntis asawa nitong lasing Jero, isang lola at pasaway na estudyante. Sinabi sa kanila ni Officer Roy maraming siyang dalang pagkain. Sa isip ni President Kelly nagsama-sama ang mga hampas lupa. Nagtanong ang pasaway na estudyante kung sino daw yung babae. Nagpakilala naman si Kelly, president daw siya ng Lithian Group, sabay nagpasalamat. Nakita na daw siya ng lasing Jero sa Facebook, isa sa 10 pinakamayaman na babae sa bansa. Para daw itong artista, saad naman ng asawa niya. Lalo tuloy namang si Officer Roy, malandi daw ito sabi ng estudyanteng si Yi. Habang nag-uusap sila ay may dumating, si Zhang Zan na takas sa bilanggo, nagtatanong kung may bago, at kung may pagkain na daw. At napansin niya ang isang diwata sa kagandahan, kinuha niya agad yung delata na sardines, sabay hinawakan niya ito sa bewang. Kung papayag daw si Kelly na magpakanton sa kanya kapalit ng isang delata, bigla na lang siyang nakatanggap ng sampal ng katotohanan sa mukha. Ang kapal daw ng mukha ng lalaking bastos. Galit naman siyang tinawag na pokpok ni Zhang Zan. Biglang may revolver na tumutok sa mukha nito. Si Officer Roy lang pala binalaan siya, alam nito na takas ito sa bilanggo. Nagbibiro lang daw si Zhang Zan, sinabi ni Roy sa kanya na ibaba ang delata kung gusto daw nitong kumain ay magtrabaho siya. Iniisip ni Kelly na delikado siya sa manyakol, kailangan niyang mag-ingat. Sinabi niya sa kanila na marunong siyang mag-budget ng pagkain, sumang-ayon naman sa kanya ang iba. Sa may gilid, pinagmamasdan siya ng manyakol, sa di kalayuan mula sa Mall of Asia. Pagod na pagod sa pagtakbo ang mga netizen habang hinahabol ng mga aswang, nagtataka sila bakit mabilis ito. Iniisip ng isa sa kanila na mamamatay na siya. Natandaan niya ang payo sa kanya ng lulo niya, ililigtas daw siya ng nakapulang damit. Nagulat siya dahil nakapulang damit na aswang ang bumungad sa kanya. Sinabi ng tropa niya na yumuko siya. At binisbat naman ito sa mukha ang aswang. Sa kasamaang palad hindi napuruhan ang aswang. Doon na dumating ang ating bida, nagpakitang gilas, hinati niya sa dalawa ang aswang. Nakaliminho ang mukha ni Liu Ping. Namangha naman ang lalaki at tinawag siyang Redman, nakapulang damit. Nabigla tuloy si Liu Ping sa ginawa ng fans niya. Niyakap ito sa paa at tinawag siya Idol Lodi. May papalapit na aswang sa kanila. Nilabas naman ng ating bida ang kanyang kutsilyo at ibinato niya sa papalapit na aswang. Tinamaan ito sa mukha sabay sumabog. Yung ibang netizen ay hindi nakaligtas sa mga aswang. Pinapanood lang ito ng isa sa kanila. 2 aswang na naman ang papalapit sa kanila. Sa isip ng ating bida, unti-unting nagbabagang anyo ang mga aswang. Tinusok niya isa dito sabay tinawag si Lee Sin. Agad naman itong dumating at niretrat niya sa mukha ang aswang. Pagkatapos ay sinipa niya ito papalayo. Yung isang aswang naman ay biglang inatake si Liu Ping. Pinigilan niya ito gamit ang samurai at naputol ito. Ginamit ng ating bida ang kanyang mahiwagang guwantes para makontrolado ang putol na samurai. At tinusok niya sa ulo ang aswang mula sa likod. Pagod na napaisip si Liu Ping, lumakas daw ang mga aswang habang napasana all na lang ang kanyang tagahanga sa likod. Gulat si Liu Ping dahil naputol ang kanyang samurai, hindi kinaya ang kunat ng aswang. Hindi magandang gumamit sila ng baril dahil lalong dadami ang aswang. Nakakita siya ng repair shop. Sinabi niya sa mga kasama na pumasok sila sa repair shop. Pagkapasok nila ay agad nilang sinara ang pinto, wag muna daw silang mag-usap, kailangan muna nilang tingnan buong lugar kung may aswang. Umakyat na si Liu Ping sa ikalawang palapag. Bago pa niya mabuksan ang pinto, sinalubong sila ng galit na aswang. Agad naman itong pinakain ng ating bida ng samurai. Tumomba agad ang aswang. Ligtas na daw sila dahil wala ng aswang sa loob, pwede na silang matulog at gagawa naman si Liu Ping ng bagong sandata. Kinagabihan sa repair shop.
Tiningnan ni Lee Sin mula sa taas na papaligiran daw sila ng maraming aswang, huwag na daw itong mag-alala saad ng ating bida dahil kapag nagawa niya ang bagong sandata bukas aalis sila kahit maraming pang aswang. Nagtatakang napaisip si Lee Sin may pambihirang kakayahan daw si Liu Ping isa siyang alamat. Nagpakilala naman si Obi isa daw siyang electrician sabay nagpasalamat at isa daw silang maliit na grupo ng survivor lumabas sila para maghanap ng pagkain na nauwi sa trahedya. Niyaya naman siya ng ating bida na sumali sa bahay amponan sumagot nilang ito na kailangan muna nilang pag-usapan ng kaibigan niya. Tumunog na ang sikmura nito Seni Alice na nagugutom na siya. Dahil gutom ito pinainggit naman ito ni Liu Ping, naglabas ito ng delata at mineral water tutulungan din daw nila ang kaibigan nito Gamoten pumayag lang siyang sumali. Mas pipiliin niya daw mamatay sa gutom o di kaya ay tumalon at magpakain sa mga aswang kaysa kumain ng pagkain galing sa Sohul. Maya-maya ay sinimulan niya ng kainin ang mga salita niya. Pagkatapos ay sinabi niya hindi niya alam kailan siya kukunin ni Lord dahil virgin pa siya. Hinawakan siya sa balikat ng ating bida sinabi nito huwag mag-alala dahil pareho lang sila. At wala din daw siyang jowa. Sabay kumandang sa kanya si Lee Sin dahil humanga siya dito. Huwag daw itong mag-alala dahil mabubuhay sila ng matagal at magkasama. Pagkalipas ng isang oras sa unang palapag, naghahanap ang ating bida ng mga gamit para makagawa ng panibagong sandata. Nakakita na siya ng maraming magagamit iniisip niya kung anong mga magagawa niya dito. Tapos may nakita siya, naisip niya itong gawing sandata. Kinabukasan, nabigla si Obi sa nakita niya, marami pa rin mga aswang nakaabang sa labas ng repair shop. Katapusan na daw nila sabi ni Obi kailangan daw nilang gumawa ng paraan saad naman ni Lee Sin, at may kasama pa silang sugatan. Hindi sila makakagalaw ng mabilis. Nag-aabang na ang mga aswang sa labas, may sasakyan na biglang dumating, sinasag-asahan lahat ng aswang na madaanan, gusto niyang magpahabol sa mga aswang, na manghatuloy ang dalawa sa kanya. Natutuwa si Obi dahil tinulungan daw sila nito mapaalis ang mga aswang, parang hindi maganda ang kutob ni Lee Sin, tinanong ni Obi kung anong nangyayari, sila daw ang pakay ng mga ito, pinasok na nga sila ng mga magnanakaw, may dala-dala pang batuta. Hindi pa sila nakalapit ay nabaril na ni Lee Sin ang dalawa sa kanila. Pagkatapos ay sinaksak niya ng patalim yung isa, may biglang sumulpot sa likod niya. Nailaga niya ang atake nito si Virus lang pala, sabay tinutukan niya ng baril. Nagulat siya dahil nadakip nila ang dalawang kasamahan niya. Kapag nagpaputok daw ito papatayin nila ang dalawang bihag. Mahirap din daw makahanap ng baril sa panahon ngayon at nagpakilala siya bilang si Virus Captain ng Metro Clan. Tinanong niya kung isang sundalo si Lee Sin, at kung nakita nito ang babaeng nasa larawan, hindi niya daw ito nakita at galit din siya dahil wala pa ang ating bida. Sumabat naman sa kanila ang isang bihag narinig niya daw sa radio na may dumating na Kelly sa Mall of Asia. Nagpasalamat naman si Virus sa kanya kaya binigyan ito ng pag-asang mabuhay. Maglalaban daw sila ni Lee Sin mano-mano bawal ang baril saksakan lang pag nanalo daw ito sa kanya hahayaan niya silang umalis. Nilabas na ni Virus ang dalawang itak, pagkatapos ay inatake niya na si Lee Sin. Nagulat ito dahil may tao sa likod niya nagsabi ng tabi. Samantala sa loob ng Mall of Asia, masayang umiinom ng soft drink si Kelly, habang tinatamasa ang sarap ng buhay, may biglang lumapit sa kanya mga lalaki, sinilip lang niya ito. Tinanong ng tatlong lalaki kung nalulungkot itong mag-isa dahil sasamahan nila ito, sinimulan na nilang hawak-hawakan sa katawan, niyaya nila siyang makipag-inuman sa kanila. Sa ayaw at gusto nito wala siyang magagawa, papahirapan daw nila siya bebembangin nilang tatlo ng sabay. Libog na yung isa kaya sinimulan niya na. Hinawakan naman ni Kelly yung baso na may soft drinks, sabay itinapo niya sa mukha ng libog na lalaki, napa-aray kopo na lang ito dahil sa sakit. Nilusob niya si Kelly balak nitong dakmalan sa suso, bago pa makadapo ang kamay niya sa suso ay natutukan na siya ng baril. Ginapos sila at sinabi ni Roy na marites niya na may masamang balak daw sila kay Kelly ngayon na saksihan niya na totoo pala ang marites. Sumagot si Zhang Zhan na nagsabwatan daw si Roy at Kelly. Nakita niya na lang ang sandal na lumalapit sa mukha niya. Sandal pala ito ni Kelly dapat daw ay nakakalabuso ang mga manyakol gaya ni Zhang Zhan. Hindi daw papayag si Kelly madali ng isang tambay lang sa kanto. Sabay inapakan niya na sa mukha si Zhang Zhan. Mula naman sa di kalayuan ng Mall of Asia nagkaroon ng pagsabog. Kasalukuyan naglalaban si Virus at ang ating bida. Napuwersa ni Liu Ping si Virus na mabitawan ang itak nito. Tumilapon sa malayo. Nagulat pa ito sa ating bida. Dahil nagbuga ng malakas na apoy ang ating bida, nailagan niya ito agad niyang tinalayan ang itak niya para makuha niya. Bago ito makabalik sa kanya ginamit ni Liu Ping ang mahiwagang guantes para makontrolado ito, sabay ibinalibag niya ito kasama si Virus, pagkatapos ay ginapos niya ito mula sa likod at sinabing talo na ito.
Nag-alala ang mga bata niya sa kanya at natuwa naman ang mga tropa ni Liu Ping sa nakita nila. Narinig din daw ng ating bida kapag nanalo sila ay hahayaan sila nitong makaalis. Sinabi naman ni Virus na malakas daw ating bida at tinanong kung kasamahan nito si Kelly dahil babanatan nila ito sa Mall of Asia. Nagtanong si Liu Ping kung bakit gusto nilang banatan si Kelly. Inamin ni Virus ang ministro ng Pagamoten na si Zheng Changson ay magbibigay ng malaking halaga ng ayuda para sa buhay ni Kelly. Hindi daw magtatagal ubusin ni Virus ang mga mayayamang aso. Lalo pang hinigpitan ni Liu Ping ang sakal sa kanya para daw nahimete ito sa sarap. Iniisip ni Virus mamatay siya sa sarap ng sakal pag hindi siya gumawa ng paraan. Ayon na nga nasarapan na ito sa sakal ng ating bida, at ang nakatusok sa likod nito na matigas galing sa ating bida. Sa baba naman sa may kalsada nagkaroon ng pagsabog. May dumating na isang halimaw na aswang, tinawag si Virus ng bata niya, inaatake daw ang kanilang kasamahan sa labas. Binuhat ng halimaw na aswang ang isang Lamborghini, pagkatapos ay itinapon niya sa gusaling kinaroroonan nila. Tumama ito sa pader na katabi nila, habang tinatanaw ng halimaw na aswang, binitawan ni Liu Ping si Virus at dali-dali silang umalis sa lugar kasama ang tropa niya. Kinumusta naman si Virus ng mga bata niya, tinanong kung anong plano dahil nakatakas na sina Liu Ping. Galit na si Virus, nag-utos ito na pumunta sila sa Mall of Asia para mahuli si Kelly at makagante sa grupo ng ating bida. Sa Mall of Asia nagkaroon ng maretisan. Nagpasalamat si Roy sa tulong ni Kelly na padali daw mga trabaho niya sa adpa ng isa, nakulong na nila ang mga masamang tao. Galit naman ang babae dahil inagaw nito ang lahat. Bakit daw ito nagtitipid ng pagkain? Pinagsabihan naman ni Roy si Yi na huminahon. Sinagot naman ito ni Kelly kapag hindi daw sila nagtipid kailangan nilang maghanap ng pagkain lagi. Hindi niya pinansin si Yi. Ang tinanong niya ay ang matandang lola kumusta daw ang buntis. Nakakapagtaka daw dahil nung pumasok sila sa Mall of Asia maliit pa ang tiyan nito, pagkalipas ng ilang araw ay parang manganganak na sa laki nito. Naiisip ni Kelly na baka nakagat ito ng aswang kaya inutusan niya si lola na bigyan ito ng makakain. Pinagtaasan siya ng boses ni Yi dahil hindi pa sinasagot ang tanong nito habang pinipigilan ni Roy. Sumagot ito dahil siya daw ang bagong bossing, sasama siya sa paghahanap ng pagkain. Ano naman daw ang bag ni Yi sa kanila at kung may sasabihin pa ito. Napahiya tuloy siya dahil alam niyang palamunin lang siya. Nasermonan tuloy siya ni Roy, wag daw ito pabayda. Nagpatuloy sa pag-uusap ang dalawa. Minamarites nila ang buntis habang galit na galit sa selo si Yi sa tabi. Sa isip niya pinagmumura niya si Kelly at humanda daw sila sa kanya. Habang naglalakad ay tinawag siya ni Zhang Zan na diwata sa ganda. Alam daw niya na galit si Yi kay Kelly, may paraan daw ito para matulungan siya may balik ang lalaki niya. Pwede daw silang magtulungan para may sigaw ito. Sa kabilang kwarto naman sa loob ng Mall of Asia, natutulala na lang ang lasinggerong asawa dahil sa laki ng butas. Nahihirapan na ang asawa nito, lalabas na ang bata. Pinalakas niya ang loob ng asawa niya, wag daw ito mag-alala dahil malusog ang anak nila. Nagulat siya sa lumabas, sabay na wala ng malay ang asawa nito. Dumating si Lola, tinanong kung bakit ang daming dugo. May dala itong pagkain para sa kanila. Nagulat siya, sabay na bitawan ang pagkain. Naging isa daw itong aswang. Nagpaliwanag naman ng lasinggero na ayos lang daw ang asawa niya. Nabigla na lang siya nang maseksak siya sa likod. Napatanong na lang siya bakit nagawa yun ng asawa niya. Takot na si Lola, hindi na makagalaw. Napagtsismisan nila na nakagat ng aswang si buntis at ang anak nito ay malamang sa alamang isang aswang. Maya-maya ay nagkatotoo ang tsismis, si buntis ay naging aswang at inatake ang mga tao sa loob. Kinagat niya rin si Lola. Pinaputukan ito ni Roy habang sinasabing bitawan nito si Lola. Napansin ng buntis na aswang si Roy, at lumapit siya dito. Agad naman nag-utos si Kelly na umatras sila papunta sa imbakan ng pagkain. Pinauna sila ni Roy habang pinipigilan ang buntis na aswang. Malalim ang iniisip ni Kelly na sira na naman ang plano niya. Hanggang dito na lang ba ang kakayahan niya? Ang pag-asa na lang niya ay ang ating bida. Pagkatapos ay dumating na sila sa imbakan ng pagkain. Pagbukas ng pinto ng kasama niya, bigla itong sinaksak sa liig. Nagulat na lang sila sa nangyari sa kasamahan nila. Sabay may biglang bumunot sa revolver ni Roy. Tinutukan siya ni Yi at sinabing huwag kikilos. Nagtanong si Roy kung bakit niya ito nagawa. Napasagot na lang si Yi na kasalanan daw ito ng malanding si Kelly, wag daw ito humarang dahil papatayin niya ito. Lumabas na mula sa pinto ang manyakol na si Zhang Zan, sinabing wag daw silang mag-away. Inutusan ni Yi si Zhang Zan na patayin si Kelly. Nalaman naman ni Roy nagkaroon ng sabwatan ang dalawa. Sinunod naman ito ni Zhang Zan, sinabihan niya ang ikalawang bata niya na dakpin si Kelly. Tuwang-tuwa naman ang bata nito na ginapos ng mahigpit si Kelly na umaasa na darating ang ating bida para iligtas siya sa kamay ng mga manyakol. At dito nagtatapos ang Kabanata 15 hanggang 20. Maraming salamat po sa panunood niyo. Mag-subscribe para laging updated sa buhay ni Liu Ping.